sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghihit. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa... Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ikaluwang Martes sa buwan ng Nobyembre. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Media Action Group in partnership with Eastern Police District, headed by the man behind the Lingkod ng Bayan, CDDS Police Colonel Benliner Capili. Napakapalad po natin ngayon. At makakadaupang palad natin ang ang district director. Mamaya po 'yan. Maganda tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig, no? You can view us live over FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po tayo. At sa talapitan sa inyong radyo, 1242 kHz AM band. Hi kay DJ Neil of Mellow 94.7. Siyempre magandang tanghali muna sa kay Ma'am Kat Capili, gayon din sa Soroptimist International of Alabang. Pero syempre, meron dito, hindi ko sinasabing batang-bata pa po siya, no? Live at masiglang-masigla. Natatakot na siya mag-absent. Di ba, Jigger, no?
Thank you muna sa technical kay Engineer, kay Jigger, ganyan din kay Engineer Nod. Siyempre, nagpakahirap na naman po para hindi kami magkagalit-galit mamaya. At sa ating pilot kay Corporal Robin Barameda. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero. Belated happy birthday kay Executive Director LTFRB, Attorney Bob Paig. Gayun din po sa may birth month daw, no, ng November, si Jasmine Kapili. Happy birthday, Jasmine. Anak po ni CDS, gayon din kay Ma'am Kapit. Kay Sir Erning Balburias. Pababatiin ko na yung partner ko. Hindi na partner, okay na. Baka pahiran po ako ng white flower. Uy, binubuha mo naman yung ating sikreto yung ating anting-anting. Yun, magandang tanghali sa'yo partner. Ang saya-saya mo, napaka-blooming mo. Ang ganda ng mga tawa mo Hindi Ba't kasi, ba parang tontuwa kapag sa white flower ko pag kasi nung pumasok sila dito, pag kinumpara yung edad natin, mukhang ako yung nagpahid ng white flower. baka naman ikaw talaga. Hindi, ikaw yun eh. Yun, babati mo na ako partner syempre. Madali lang, mula lang nang dumating ka dito, nag-amoy white flower na tumbut eh. Huwag mo namang i-live yung ating Go ahead. gamot natin yan. Go ahead. Ayun, na magandang tanghali po sa ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng aming programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Gaya nga na sinabi mo, partner, napakapalad natin ngayon, no? Dahil isa na namang District Director ng National Capital Region Police Office ang ating magiging panauhin. Na ipapakilala mo pa maya-maya lang, syempre. Pero bago yan, partner, syempre, nais nating batiin. Siyempre, babatiin natin si DD, Eastern Police District, soon to be, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Naka-line up na nga sa babatiin ko si Hindi, Didi. mo, bukod yung Pero bakit syempre, ko. uumpisahan natin sa ama ng pambansang pulisya ng Kay Pilipinas. PNP. Ang ating minamahal, Police General. General Rodolfo S. Asurin Jr. Okay. Gayun din syempre sa aming napakasipag at napakagaling na Regional KCOP. Director. Regional Director ng NCRPO, ang aming Safe NCRPO kay Police Brigadier General Jonel C.S. Tomos, sir. At sa aming, sabi mo nga, sa aming napakagaling, napakatalinong District Director, Police Colonel and soon to be Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Pero partner, baka hindi ako makapunta sa Batiin ko susunod. muna si Colonel Earl Castillo. Ito na nga, COP, sasabihin ko na partner, syempre babatiin ko yung Chief of Police COP ko. ang tagal. Dahil baka hindi ako payagan sa susunod. Kay Police Colonel Earl B. Castillo. Sir, salamat po sa pagpapahintulot na makatuwang po ni Tita Flory sa radio program na ito. Ayan, partner. At hindi ko napapakahabain ng bati partner. Total, magkatabi naman tayo ngayon. Hindi katulad dati, nasa monitor lang ako na sinusulit ko na dahil baka hindi ako mabalikan ng camera. Yun po, magandang tanghali po at samahan niyo po kami sa aming programa at pagpalain po tayo lahat ng ating dakilang Diyos. O, di ba? Ang sigla-sigla niya kaysa nasa link lang Siyempre, siya. naka-white flower ako ngayon, partner eh. So, inuulit ko ha, dito nagkakabukuhan ng edad, pero hindi ako yung nagwa-white flower ha. Happy birthday kay Jam Diego ng Legal LTFRB. Ngayon din magandang tanghali kay Dr. Sa aking doktor, kay Dr. Tony Mateo. Pwede na bang bumati ng my birthday, partner? Sige, batiin mo na bago ako magpasok ng ano. Sige, batiin Hindi, mo na. advance happy birthday lang, Yes. partner. Oo, birth month din ng anak November mo. 11, happy birthday sa napaka-snappy na chief ng Marikina City TMRU kay Police Lieutenant Belmore Tango Mike Charlie de Atras. Soon to be police captain pala. Okay, belated happy birthday kay Ma'am Rona. Mukhang napalunch mo to, Ma'am Rona. Ay, kay Ma'am Rona, happy birthday ulit, belated. Mamaya sana matikman ko. Magandang tanghali din kay Police Brigadier General Andre Dizon, nagmamonitor sa atin. Good afternoon, sir. District Director, Manila Police District. Ganyan din kay Police Brigadier General Nicolas Torre III. Uy, idol natin yan. UCPD District Director. Siyempre, naging guest natin dati yan. So this time, atin na pong ihatid ang ilang mga balita mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District. Atin pong uunahin ang mga activities at programs, mga projects na naisagawa ng ating District Director ng Eastern Police District sa katauhan po ni Police soon-to-be Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Ang detalye ihatid mo kaagapay Patrolwoman Noreen Navales.
para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw sa pagsulong ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng PNP at Muslim community in line with the Safe NCR program ng ating Regional Director at MKK=K program ng ating Chief PNP. Ang Eastern Police District sa pamamagitan ng sa pamumuno ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Assueta, ay dumalo sa induction of officers and new members of Imam Council of the Philippines Incorporated na ginanap noong November 1, 2022 ng hapon sa Damayan Multipurpose Center, Pinagbuhatan, Pasig City, na pinangasiwaan ng Pasig City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Celerino M. Sacre Jr., Chief of Police, sa pamamagitan ng kanilang Station Community Affairs and Development Section. Ang nasabing aktibidad ay pinasinayaan ni Honorable Maricar A. Vivero, Chairwoman ng Barangay Pinagbuhatan, kasama ang ating Director, COP Pasig CPS, officers and members of ICPI headed by Retired Police Colonel Ebra Moksir, National President ICPI, and Alim Saed Amar Bashir, National Chairman ICPI. Pinuri naman ng ating District Director ang men and women of Eastern Police District sa pagbibigay ng aktibong suporta at sakripisyo sa pagpapahusay ng ganap na tulong sa seguridad sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng police presence, pagsasagawa ng round-the-clock foot at mobile patrol, at checkpoint sa pagdiriwang ng Undas 2022. Sa pamamagitan ng pinahusay na police operations, pinagsama-samang resources at manpower, naging matagumpay at mapayapa ang isinagawang Undas 2022 at naitala na zero Undas-related crime incidents ang Eastern Police District. Ang ating District Director kasama ang Deputy District Director for Operations Police Colonel Jesse B. Tamayo at Police Lieutenant Rosel E. Guevara, OIC FCADS Pasig City Police Station ay nagsagawa ng courtesy visit at meeting kay Most Reverend Milo Hubert C. Vergara, Bishop Diocese of Pasig, na ginanap kahapon, November 7, 2022 ng umaga, sa Santa Clara de Montefalco Parish, Pasig City. Ang nasabing pagdalo ay kaugnay sa kasimbayanan program na naglalayon na makabuo at mapalakas ang ugnayan ng PNP at ang simbahan para sa pagkamit ng mas ligtas at mapayapa na komunidad. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, maraming salamat kay Patrol Woman Noreen Navales. This time atin naman pong ihatid ang mga accomplishments ng Eastern Police District for the whole week. Yan po ay ihatid sa atin ni Patrol Woman Elise Cortez. Ang mga kapulisan ng Eastern Police District Mobile Force Battalion led by Police Captain Gemma P. Laraya sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Magaldan, OIC DMFB, ay nagsagawa ng relief operation para sa ating mga kababayan na apektado ng pananalasa ng Bagyong Paeng noong October 31, 2022, alas 3 ng hapon sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Nagbahagi ng food pack sa mga residente ng nasabing barangay na pansamantalang naninirahan sa Bagong Ilog Elementary School. Nagsagawa ng clean-up drive at outreach program ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police, kasama ang miyembro ng San Juan Advocacy Groups, KK San Juan Chapter, at mga empleyado ng St. Joseph Cemetery, headed by Mr. Gilbert Labradores, OIC Cemetery noong November 4, 2022 sa Barangay West Crame, San Juan City. Gayon din ang mga kapulisan na namahagi ng pagkain at iba't ibang IEC materials sa mga residente. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa upang matiyak ang kalinisan at kaayusan na nagdaang All Saints Day at All Souls Day. Bukod pa rito, alas 9 naman ng umaga, nagsagawa ng feeding program ang mga kapulisan ng Kabayanan Police Substation led by Police Lieutenant Jose P. Regio, Substation Commander, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police, San Juan City Police Station, sa AMA Compound, Barangay Batis, San Juan City. Nagsagawa rin ng feeding program ang mga kapulisan ng Concepcion 1 Police Substation 6 led by Police Lieutenant Aimee G. Bellarmino sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel
Earl B. Castillo, Chief of Police, Marikina City Police Station, sa mga residente ng San Isidro Village 2, Barangay Concepcion 1, Marikina City noong November 6, 2022. Layunin ng nasabing aktibidad na magbigay ng kasiyahan sa simpleng paraan at pagtibayin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad. Ang mga kapulisan naman ng Mandaluyong City Police Station, under the supervision of Police Lieutenant Louis C. Orlain Jr., sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Galvin Melway Unos, Chief of Police, nagsagawa ng Project Vibes at feeding program in relation to Children's Month noong November 6, 2022 sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Ang mga paksang tinalakay ay tungkol sa iba't ibang uri ng child sexual abuse, child exploitation at storytelling ng librong My Body Belongs to Me. Ang aktibidad na ito ay naglalayong maturuan at bigyan ng kamalayan ang mga bata tungkol sa sexual na pang-aabuso upang matuluyan silang mag-report kung mayroon at pigilan silang mabiktima ng pang-aabuso. At yan po ang maganap sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Elise Cortez. Ang mga balitang yan ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI Passenger Accident Management Inc. headed by its President, Ms. Riza Ataide, gayon din its Vice President for Sales and Operation, Mr. Christian Nukum. We have 15 minutes after 12 o'clock. Greetings daw from Sir Michael Marcos Mase from Team Police Information Office of Eastern Police District. Maganda tanga. Oh, si PD, no? PD ng Antique. Magandang tanghali muli kay Sir Alex Mariano. Magandang tanghali po muli. So this time, we are going to play the ABP ng Northern Police District. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Random police visibility habang ang mga tao ay tulog. Kami mga polis ng Metro Manila ay gising para bantayan kayong lahat. Clear naman po ang guidance po ng ating mahal na presidente to make this country a safe place whether they are inside or outside of their home. Wala naman akong masabi mga program, hindi sa pagmula. Very happy ang NTV. Nakapagod po nung almost 8 ang part kayo ng Northern Police District. And is, if you don't have the best of everything, always make the best of everything. This is North East District Monthly Accomplishment Presentation from September 15 to October 15, 2022. Campaign against illegal drugs. Sa 147 police operations na isinagawa, 237 na katao ang naaresto. Nakapagkumpiska ng 1,000 gramo ng shabu at 42.6 gramo ng marijuana na may total DDB value na umabot sa 7,760,516 pesos.
Si Mary Grace Kabuhay ay nakuhanan ng 100 grams na shabu na may katumbas na 680,000 pesos. Sina Rowena Makaspak at Marco Bacho ay nakuhanan ng 52.5 grams ng shabu na may katumbas na 357,000 pesos. Nakuhanan sina Melvin Paura at Edric May Valdez ng shabu na may katumbas na 510,000 pesos. 50 grams din ang nakuha mula kay Michael Panogan na may katumbas na 340,000 pesos. Si Henson Pauza Francisco ay nakumpiskahan ng 100 grams na shabu na may DDB value na 680,000 pesos. Sina Marlon Semyon at Idalyn Lemson ay nakuhanan ng 50 grams ng shabu na may katumbas na 340,000 pesos. Accomplishment on wanted and most wanted person. Nakaaresto ang NPD ng 263 wanted person, kabilang narito ang 13 top 10 most wanted person, 58 most wanted person at 172 wanted person. Nahuli ang DILG most wanted person si Noel Paitone para sa kasong rape at may reward money na 130,000 pesos. Ang top 1 most wanted person ng Nagcarlan Laguna para sa kasong carnapping na kinilala bilang si Marvin Suligin. Ang number 6 most wanted person ng PRO8, miyembro ng Nimbus Carnapping Group na may kasong rape na si Alberto Panisan. Kabilang din sa nahuli ang top 1, top 5, top 6 at top 7 most wanted person ng Kamanava. Nadakip din ang mga miyembro ng Zaragoza Drug Group at Nimbus Carnapping Group na kabilang sa mga most wanted persons. Campaign against loose firearms. Sa isinagawang kampanya kontra boga ng Northern Police District, 26 na police operations ang isinagawa at nahuli ang 29 na kataong lumabag dito. 27 ang kasong naisampa at 27 ang naisurrender ng mga baril. Naaresto si Dariel G. Buhar na nagbebenta ng iligal na baril at si Mardonio C. Diquito na nahulian ng di lisensyadong baril. Campaign against illegal gambling. Sa kampanya laban sa illegal na sugal, sa 191 police operations na isinagawa, 544 ang naaresto. Samantala, 83,905 pesos ang nakumpiskang bet money. Other significant activities. Ang NPD na pinamumunuan ni Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr. ay matagumpay na nakapagtala ng iba't ibang accomplishments. Programa ng PNP, ano ba talaga yung tinatawag nating kasimbayanan? Kasimbayanan stands for kapulisan, simbahan at mamamayan. Matagumpay na naglunsad ang NPD ng kasimbayanan, katulog ng iba't ibang organization, religious sectors at community support groups ng Kamanava. Idinao sa St. John Hall, San Bartolome Parish, Malabon City ang revitalized PNP Kasimbayanan na dinaluhan ng mga kawani ng Malabon City Local Government Unit, mga community leaders, religious sector leaders at maging ang mga miyembro ng community support groups upang ipakita ang suporta sa gobyerno ng Pilipinas. Idinaos din ang kauna-unahang Kamanava Kasimbayanan Security and Safety Alliance Summit na ginanap noong September 21, 2022 sa Bulwagang Katipunan, City Hall Building, Caloocan City. Dinaluhan ito ng mga security managers ng iba't ibang business establishments, subdivisions, educational institutions at industrial corporations ng Kamanava. Sa North Caloocan City, naglunsad ng kasimbayanan kasama ang mga barangay officials, mga community leaders, mga religious leaders at mga miyembro ng community support groups. Bilang suporta ng NPD sa Executive Order No. 70 on National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC,
Pinasinayaan ni Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr. ang balik-loob at oath-taking ceremony ng mga dating miyembro ng Pinagkaisang Lakas ng Mamamayan o PLM Kamanava Chapter. Surrender niya yung kanyang uniform sa Pinagkaisang Lakas ng Mamamayan kung saan nagbalik-loob din sa ating publiko. Kaya bilang programa ng ating Chief PNP sa kanyang NPP University, Dumalo rin si Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr. sa signing of Pledge of Allegiance and oath-taking ceremony ng Youth for Change Organization sa Caloocan City Hall. Ine-brainwash ng mga fraud organization ng CPG. dating kasapi, higayat, at nakasama sa kaliwang grupo. Nagbigay suporta ang ating magiting na District Director sa ginanap na reorganization and reorientation ng mga dating miyembro ng Gabriela sa Northville 1 Barangay Bignay, Valenzuela City na kung saan sila ay sumumpa at nagbalig-loob sa gobyerno ng Pilipinas. Bilang bahagi ng malasakit ng M+K+K=K program ng ating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Police General Rodolfo S. Azurin Jr., ang ating District Director kasamang NPD Medical and Dental Unit ay naglunsad ng Project Special noong October 13, 2022 na dinaluhan ni Police Colonel Jezebel D. Medina, Acting Director ng Health Service ng PNP. Sa communication exercise na isinagawa ng ating masigasig na District Director sa mga kapulisan ng NPD, nagpamalas ang mga ito ng mabili isang reaksyon at responde sa pagtugon upang masiguro ang kaligtasan ng publiko kaugnay sa pagpapatupad ng SAFE and CRPO. Nagkaroon din ng pagpupulong sa pagitan ng Northern Police District na pinangunanghan ni Police Colonel Peñones Jr. at mga kawani ng North Luzon Expressway para mapatatag ang ugnayan ng pribadong organisasyon para sa mas mahigpit na seguridad at kaligtasan ng publiko. Kaisa ang Northern Police District sa layunin ni Police Brigadier General Jonel C. Estomo, Acting Regional Director ng NCRPO, na Oplan Safe NCRPO na pananatilihing ligtas at maayos ang pamayanan ng buong Kamaynilaan. Ang buong kapulisan ng NPD kasama ang iba't ibang miyembro ng community support groups ay handang sumuporta at tumulong sa adhikayang ito. Sa lungsod ng Navotas naman nagsagawa ng coastal inspection si Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr. kasama si Police Colonel Dexter B. Olaging, hepe ng Navotas City Police Station at mga kapulisan ng Northern NCR Maritime upang matiyak na ang kaligtasan ay hindi lamang na ipapatupad sa kalupaan kundi maging sa karagatan din. Binuwangan ko sir, Ubando, Bulacan. Alinsunod sa pagpapatupad ng Oplan Safe NCRPO, ang mga kapulisan ng NPD ay nagsasagawa ng intensified night patrolling and police visibility sa iba't ibang lansangan ng Kamanava.
Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao habang tinitiyak na mabilis ang pagtugon sa mga emergency at mga di inaasahang pangyayari. Upang matiyak ang mas mataas na antas ng pagiging epektibo sa paghahatid ng pampublikong kaligtasan at pampublikong serbisyo, gayon din ang pagsunod sa mga programa ng ating Chief PNP at ng ating Regional Director, si NPD Acting District Director Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr. ay nagsasagawa ng mga on-the-spot inspection at correction sa lahat ng substations ng Kamanawa CPS. Sinisigurado ng ating District Director na ang mga kapulisan ng NPD ay laging maaasahan, mapanupa. Mga katubigang nasasakupan nito o sa himpapawid man. Ano pangalan mo? Ikaw? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Oh, kayo ay ina-arresto namin sa salang pagbibenta at pagbuhat sa illegal na droga. Kayo ay may karapatan manahimik at magsawalang ibo. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyo. Kayo ay may karapatang mamili ng inyong sariling abogado. Kung kayo ay walang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa inyo ng gobyerno ng libre. Naintindihan niyo ba ang inyong karapatan? Sir, pa-check din sa likod, meron pa. Sige. Nasamsam ng mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit ng Northern Police District ang 100 kilo ng hinihinalang marijuana mula sa dalawang suspect sa ikinasang buy-bust operation sa parking lot ng isang fast food branch sa Barangay 8, Caloocan City, umaga ngayong October 19, 2022. Ayon kay NPD Acting District Director Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr., ang mga nakumpiskang illegal na droga ay mayroong DDB value na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Batay sa ulat na isinumite ng DDEU, matagumpay na naaresto ang mga suspect na kinilala bilang si John Kenneth Herna alias Kenneth, 30 taong gulang at Grant de la Cruz Galliano alias Ata, 24 na taong gulang. Nakumpiska sa kanila ang 5 peraso ng brick na binalot sa brown packaging tape na naglalaman ng mga tuyong dahon na nagsilbing subject ng buy-bust operation. 29 na peraso ng brick na binalot sa brown packaging tape na naglalaman ng mga tuyong dahon, 44 na peraso ng brick na binalot sa transparent na plastic na naglalaman ng mga tuyong dahon at 22 peraso ng pahabang hugis na nakabalot sa transparent na plastic na naglalaman ng mga tuyong dahon na pinapaniwala ang lahat ay marijuana. Can you give the details? Okay, based doon sa regulation ng ating huli, sila mismo ang kumukuha nito sa Kalinga, no? Sila mismo ang kumukuha nito sa Kalinga. Actually, kausap na natin kanina yung suspect. Actually, pangatlong biyahe niya na to. Yung unang biyahe niya, 2 weeks ago, 20 kilos. Then yung after a week ulit, 50 kilos. Then ito siya yung pinakamarami ngayon, 100 kilos. So ang ginagawa nila, ang modus nila dito,
yung sasakyan na ginagamit nila pa iba-iba. Actually, rent ako nitong sasakyan na to eh. Okay. Nakausap na rin namin sa yung may-ari nito, na-renta niya for 1.5 per day. So, 4 na araw niya itong ginamit pagpunta lang sa kanila para kunin yung mga items na ito. Okay. Saan daw ho ang destination and distribution nito 100 kilos RDI o RDD? Okay, ito ano to, dinidistribute to within Metro Manila, Takamanaba, and neighboring provinces, even sa Bulacan, meron silang mga tao na nag-distribute ito. You mentioned specifically Kamanaba, Digi? Sila kasi, from North Caloocan ito eh. From North Caloocan sila. So, North Caloocan, doon ang pinaka-distribution point nila. Doon may mga kasama rin sila. So, na Manila, then sa Bulacan. So, ganun. Yan ang karamihan para dyan ang ito mga estudyante. So ito, Didi, kasi nung mga nakaraan, may mga nahuli na rin ganito. So I understand, hindi pa kayo nito. Possible na isa lang ang pinapukuhanan nila nito? Actually, nag-stream yung operation natin doon sa huling nahuli natin na 52 kilos last month. Dito rin sa Caloocan yun. So nahuli natin yung suspect doon, then from there, dinevelop natin yung targets hanggang sa nasundan natin sila and nagkasa tayo ng operation. Sa inyo, ako'y nangin ng paumanay sa inyo. At kayo mismo ang sinira na inyong buhay. Okay? Alam niyo naman na bawal itong marijuana. Sabu, bawal din. Bakit nyo ginawa ito? So, dahil naguli kayo, I commend Police of Northern Police District. Ano yun ba? District Drug Enforcement. Kayo mga police kayo, ituloy na natin yung laban sa mga ganitong marijuana, data po ng droga dito sa Metro Manila. Okay ha? Yes, sir. Bigyan kayo ng award, Archie Backing. Sa Monday, meron kayong award doon sa Liputan. Thank you, sir. Pinuri naman ni Police Brigadier General Jonel C. Estomo, Acting Regional Director ng NCRPO, ang mga operatiba ng DDEU para sa bagong tagumpay na ito na isang operasyon kontra illegal na droga. Ang pagdakip kina Herna at Galliano ay bahagi ng matinding operasyon ng NPD na pinamumunuan ni Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr. laban sa hinihinalang drug manufacturer, supplier, pusher, trafficker o operator ng mga drug den upang mabawasan ang mga supply ng illegal na droga sa mga lansangan ng Kamanaba. Okay, pagkaraan po ng ating station ID, ating ipapakilala ang ating panauhin. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza Ataide and its Vice President and for Sales and Operation, Mr. Christian Nukum. Belated happy birthday kay Christopher Batuon, Chief LTO Antipolo Pare. Happy birthday. It's an honor and privilege to introduce our special guest for today. It is not every day that we are graced by the presence of a man whose passion is to serve the country and our people. As he assumed the top position in the Northern Police District as the acting district director, he has been the epitome of exceptional public service through his unparalleled display of diligence and professionalism in the performance of duty and unwavering commitment, a true leader by example.
Our guest, in his earnest desire to simplify the solution to the seemingly complicated task of policing, has in a short period advocated for the implementation of clear-cut and practical approach to policing, which is to serve and protect. The main mandate of the PNP, which he encapsulated to be easily understood by the personnel on the ground, that they encompassed and covered everything that the PNP had to perform to prove its reliability and acceptance of public. A pure-blooded Bicolano from Iriga City, Camarines Sur. Our guest is a proud member of PNPA Patnubay Class 1995, where he had received outstanding educational achievements. Upon entering the police service, his sincere heart to serve the people earned him an impressive service reputation that vastly contributed to the accomplishments of the Philippine National Police Organization in general. He spent his early career in the Special Action Force and CIDG, holding key positions as the chief and commander to the different units. He was assigned to the province of Zambales PRO3 as Assistant Provincial Director in 2011 and Chief of Operations PRO4A in 2017. Until he was designated as the Force Commander of RMFB PRO4A in 2018. He returned to Zambales as the Provincial Director in 2019 to 2021. Until he was assigned as the Chief of Staff of the Philippine National Police Training Center. Accepting more challenges in the police career, he then showed exemplary performance. While being the Chief of Staff, he was reassigned to the OTCDS in 2021 and eventually became the Senior Executive Assistant in the Office of the TDCA 2 months after. On August 8, 2022, he was designated as the Acting District Director of the Northern Police District or Kamanaba area in Metro Manila, where he prioritized the implementation of the trust of the Chief PNP Police General Rodolfo S. Azurin Jr., M plus K equals K, and the SAFE NCRPO by ARD NCRPO Police Brigadier General Jonel C. Estomo. His strategic institutionalized leadership has led to various notable accomplishments for the Northern Police District. So this time, napakapalad po natin, atin pong makakadaupang palad. He has then nagkaroon lang ng isang urgent na na meeting kanina. So sana po kasama natin siya dito live, but he will be with us via link. Kasama po natin ang butihing District Director, soon to be Police Brigadier General Police Colonel Ponce Rogelio I. Peñones Jr., District Director, Northern Police District. Magandang tanghali po sa inyo, Didi. Ay ma'am, magandang tanghali po sa ating lahat, and of course gusto ko rin batiin si Ma'am Flory Gavitan, and of course yung co-anchor dyan. With me pala. Nako, Didi, nakalimutan ko. Nako, magagalit sa akin yung co-anchor ko. With me is my co-anchor, Police Lieutenant, kasi nakatalikod ako. Also, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, but with me is now, Police Lieutenant Julius Criste. Marhay na hapon tabi, Didi. Marhay na hapon sa Indomam, and of course kay Police Lieutenant Julius Christie. Gusto rin batiin si Police Lieutenant Colonel Robert Santos. Magkasama kami niyan nung naka-assign pa ako sa Police Regional Office 4A. And thank you very much for that very generous introduction. Anyway, doon sa lahat po nakikinig at nanonood ng programang ito, ang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Siyempre, headed by the man behind the Lingkod ng Bayan o si CDDS, Man. Police Colonel Ben Liner Capile, the action man. So with the District Director, si soon to be also Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. So Didi, I will just call Didi, si Didi, no? Siyempre, proud ako, Bicolano na naman yung katandem ko, no?
Also with General Dizon, Didi, no? Bicolano Yes. din si NPD Director. And partner, congratulate muna natin si Didi on the apprehension of the 100, Yun no? nga, partner. Yung 100 kilos ng Marijuana. marijuana. Worth 12 million, partner. Parang wala na kaming itatanong, Didi, kasi Sa- nasa ABP ni Didi Oo. lahat. Ano? But anyway, Kumpleto. partner, bago kita papasukin, dahil alam kong itutuloy-tuloy mo na, nais ko munang kumustahin yung ating M plus K plus K plus K equals K ni Chief PNP being implemented with the Northern Police District. Didi? Okay, Ma'am Flory, yung MKK equals K, napagandang programa ito. Dito kasi talaga nagmumula yung lahat na strategic direction natin. Sabi nga ng ating buting Chief PNP, Police General Rodolfo S. Asurin, ito yung public safety and security framework na kung saan lahat na activities ng PNP when it comes to peace and order, dapat dito naka-anchor. And nakakatuwa naman dahil since the assumption of our regional director, ni-reinforce niya itong MKK equals K nung kanyang SAFE NCRPO. And yung magsosolidify talaga sa lahat na programang ito, yung MKK equals K plus yung SAFE NCRPO, ito yung tinatawag nating kasimbayanan, yung kapulisan, simbahan at pamayanan tungo sa kaunlaran. Kung makikita niyo po siguro yung ating mga accomplishment, parati ko po itong inuulit, hindi lang po ito accomplishment ng Philippine National Police, particularly ng Kamanaba Police. Ito ay accomplishment of the different sectors. Sabi ko nga, parati ko itong ini-emphasize na yung peace and order is a shared responsibility. Hindi lang po ito problema ng isang tao, ng isang sektor, kung hindi po lahat po tayo, kahit simpleng mamamayan, party po sila sa pag-implement at pagpapanatili ng kaayusan sa isang komunidad. Tama po, sir. Yun, partner, busy ka. Ako na muna kay sir, ha? Oo, sige, go ahead. Hindi ko pa nababati si sir, eh. Siyempre, gusto ko lang batiin si sir muna ng isang magandang tanghali po muli, sir, at isang mapagpalang araw po. At salamat po, sir, sa pagkakataon na ibinahagi niyo po sa amin sa kabila po ng inyong kabalahan, nabigyan niyo po ng pagkakataon yung aming programa, no? Kaya nga gaya po ng sinabi ni partner kanina, congratulations po, sir, doon sa accomplishment nyo. Sa dami po, sir, ng accomplishment nyo kanina sa ABP, parang kumpleto sa Ricardo's na po eh. Parang yung mga question po namin parang nasagot lahat ng ABP. Pero sir, yung nga po sa pagkakahuli nyo, patunay po sir to talaga na ang ating pong kapulisan ay mahigpit po talagang nilalabanan yung illegal na droga, particular lalo na po dito sa atin sa National Capital Region Police Office. Kaya congratulations po ulit sir doon po sa inyong accomplishment, sir. Okay, maraming salamat. Alam sir, mo yung Sige po, sir. Go ahead po, sir. Alam mo na yung nung naupo tayo bilang district director, kung titingnan niyo doon sa accomplishment natin, apat lang naman yung may 5 bagay na pinagtuunan ako. Number 1, talagang pinaigting natin yung ating anti-illegal drug strategy. Second, yung anti-criminality. Third, yung anti-terrorism. And fourth, ito yung internal cleansing. And of course, yung parati nating ini-emphasize to develop partnership and accountability. Nagkaroon tayo dito ng talagang binago natin yung fiscal reforms and transparency. So sa akin, kung titingnan nyo, lahat na accomplishment natin, doon lang naman nakabatay yun eh. Doon sa mga strategic agenda na ipinatupad natin pag-upo natin as district director. Sir, kumusta naman po sir yung ating peace and order situation sa buong NPD, sir? Particular po sa ating mga 8 focus crimes, sa ating po mga index crime po. Siguro Didi, bago nyo siguro sagutin yan, para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan, siguro nais muna natin, partner, alamin kay Didi, since Didi is the District Director of Northern Police District, gaano kalawak, partner, yung nasasakupan nung NPD para sa tinatanong mo kanina, yung peace and order situation, sama na natin, gaano kalawak po ba nasasakupan, Didi, ng Northern Okay, maraming salamat ma'am. Just to give you a background, ang Northern Police District ay composed ng 4 na malalaking bayan. Ito na malaking syudad, ito na yung kung tawagin natin Kamanaba, Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela. And itong lahat na syudad na ito, meron tayong 260 barangays dito, And ang population dito is more than 3 million dito sa buong Kamanaba. Ang pinaka-populated area natin ay yung ating Caloocan na kung saan nahahatian. Meron tayong north and may southern part tayo ng Caloocan. And kung titingnan mo, meron tayong more than 3,000 policemen. And kalahati niyan
nasa 800 policemen sa Caloocan lang. So pag titingnan po natin, napakalaki ng area ng Kamanaba, no? But generally, simula nung pag-upo natin, nakakatuwa naman dahil na rin doon sa kooperasyon ng ating mga mamamayan, different stakeholders, yung krimen natin based sa datos bumaba, no? Kung may report ko nga sa inyo, from January 1, 2022 to November 6, 2022, although meron tayong na-record na 1,208 focus crime, which is lower compared sa last year. Pero itong pinakamaganda dito, alinsunod na rin doon sa direktiba ng ating Chief PNP. Dahil ang trabaho kasi ng police, dalawa lang naman talaga particular eh. Number one is crime prevention, and pag nalusutan tayo niyan, kailangan nating i-resolve yung krimen. So, from January 1, 2022 to November 6, 2022, we recorded a total of 1,208 focus crime. Mas mababa ito compared last year. Pero sa 1,208 focus crime, 401 ay cleared and 782 are solved. So, alam mo kung ilan yung under investigation? We have only 25 under investigation. So, pag titingnan mo, napakalaki ng crime clearance efficiency saka crime solution efficiency ng Northern Police District. Congratulations po sir uli dyan. Partner. Oo, at saka nabanggit ni Didi kanina yung from January to November 2022 yung crime rate niya, no? So, knowing the fact, Didi, that pag pumapasok po yung months of bear, meron po tayong pagbabago sa estatistiko ng crime pag pumapasok yung holiday season. Napansin niyo po ba ito, Didi? Yes, ma'am. Actually, ang trending kasi normally, pag pumasok na yung beer month, gaya dito sa Kamanaba, ang pinaka-prevalent crime natin dito, actually tatlo. Number one is yung theft, second is robbery, pangatlo rape. Medyo yung rape medyo natin yun dahil more on awareness kasi yan, nangyayari yan sa loob ng bahay. Kailangan natin pinapalakas din yung awareness sa mga kababaihan natin, pamilya, talaga para maiwasan yan. But we focus primarily on the two things, yung ating theft and robbery. Pero sa akin, ako kasi naniniwala ako na alam na natin yung trend. So, bago man dumating yan, we have to strategize, we have to redirect yung ating intervention para mabawasan yan. And ako, very positive ako na this coming December, with all the effort natin, with all the strategy, intervention in relation to SAFE and CRPO, ang objective natin is mapababa talaga yan. Dapat bumaba yan pag December. Dahil hindi pwedeng sabihin na porkit beer months, tataas, meron tayong intervention eh. So ako very positive. That's why I directed all the chief of police. Sabi, baguhin natin yung trend. Dapat pag beer months, yung theft and robbery, mapababa dapat natin yan. Tama po, sir. Sir, gaya po ng nasabi niyo po kanina, no? Ngayon po na talaga naman po na pinaigting na po natin yung magandang relasyon ng ating kapulisan sa iba't ibang leader ng mga simbahan, no? At maging sa iba't ibang sektor din po ng ating pamayanan. Bilang suporta po dun sa sinasabi nga nating peace and security framework ng ating minamahal na Chief PNP, yung pungamalasakit, kaisan, at kapayapaan tungo sa kaunlaran. Sir, sa tingin niyo po, ano po ang naging epekto nito sa ating komunidad, sir? Napakaganda, alam mo, ulitin ko na lang uli, napakaganda ng participation ng ating community when it comes to peace and order. Actually, marami na kaming success story dito. Isa dito yung pag-upo ko pa lang na kung saan may isang pinatay at na-rape doon sa Malabon. Agaran, in less than 24 hours, we're able to arrest the suspect and we're able to file the case. Kung makikita mo dito, sobrang maganda yung pakikipagtulungan ng barangay. Dahil dito kasi sa Kamanaba, required na dito na all streets dapat meron siyang CCTVs because napaka-importante, marami tayong success story na nakukuha natin na huli based from the CCTV footages. And second, nakakatuwa ngayon dahil ang nagre-report mismo ng mga nangyayaring krimen ay yung mga tao na. So makita mo dito na yung pagtitiwala ng tao doon sa ating kapulisan dahil sila mismo ang nagre-report na gaya kahapon, meron kaming nahuli yung Malabon City Police Station, may nahuli kami na may baril. Ito based lang to doon sa itinext kay Chief PNP ng isang tao, and eventually it was forwarded to us. And agaran, kahapon nahuli. That's why I'd like to commend also the leadership, Police Colonel Daro, na bagong Chief of Police ng Malabon City sa pagkakahuli. So dito, I just want to emphasize, Christine, na ngayon may tiwala yung taong mag-report.
Even yung mga sa barangay natin, siguro ito na rin yung bunga, ito na yung harvest ng tinatawag nating kasimbayanan. So Opo, ito sir. na yun, ito na yung harvest natin. At saka po sir, para ang ganda po lahat po ng mga programa na ibinababa natin sa komunidad, kasama rin po natin yung ating mga pastor, yung ating mga leader ng iba't ibang simbahan na nagpapaabot po ng mga programa natin sa ating pamayanan no. At saka Opo, Didi, yes, at saka ma'am. Didi, wag din nating kakalimutan, partner, yung napaka-supportive ng mga stakeholders. Yes. Siyempre, part yan, partner ng ating community. Yes po Totoo sir, go ahead. yan. Kagandahan kasi ng ating kasimbayanan, kung titingnan mo siguro, Christy and Ma'am Flory, sa PNP kasi meron tayong tinatawag na internal cleansing. Ito yung swim natin. Tama. Part of this yung squad, weekly interactive meeting. So, with the support of the different religious organization, lumabas tayo sa kahon In other words, dinala natin even yung mga values coaches natin na tinatawag natin ngayong community advisor sa community. So pag titingnan mo, ang evolution is from PNP internally, lumabas tayo. Ito na yung tinatawag nating community transformation. So makita mo ngayon, magkakaroon tayo ng community transformation. Ito na yung pinaka gusto nating maabot sa kasimbayanan. Sabi ko nga, kasimbayanan, kapulisan, simbahan at mamayan. Ano ba yung gusto nating end state nito? Napakasimple lang naman. Ang end state nito is to develop a sustainable and strong community defense system against lawlessness and criminality. Yun ang gusto nating maabot. Na even without the police community, kaya nilang ipulis yung kanilang lugar mismo. Yun ang sa akin personally, yun ang pinaka-objective ng kasimbayanan Partner, ang galing magsalita ni Didi, parang pang spokesperson to ng PNP Dinadama ko nga no? Oo. Hanga ako kay sir. Yan ang Bicolano. Di ba, sir, parang yung mga Bicolano ngayon, parang land of the generals na rin. Sama mo na ako. Bicolano, daddy ko. Sir, alam po natin, sir, kung gaano po pinaigting ng NCRPO yung visibility po ng ating mga kapulisan sa bawat lansangan ng buong Kamaynilaan para po sa programa ng ating minamahal na RD, Police Brigadier General Jonel Estemo, yung ating pong Safe NCRPO. So tanungin ko lang po sir, ano po ba yung extra security measures na ginagawa ng Northern Police District para masigurado po ang implementasyon ng ating Safe NCRPO? Okay, in relation doon sa ating Safe NCRPO, aside doon sa sinasabi nating maximum police visibility, ang pinaka-importante kasi dito, hindi lang yung visibility. Dapat ang importante dito yung maximum, not only visibility, but police presence. Pag sinabi nating police presence at visibility, magkaiba yun Pag sinabing police presence, meaning nararamdaman talaga siya ng mga tao. So ngayon, bukod doon sa pinalakas natin yung mobile patrol natin, foot patrol natin, yung motorcycle patrols natin. So ito, iminamaximize natin depending doon sa mga crime-prone areas. Doon natin i-implement yan. And next week nga, napansin ko rin dito sa Northern Police District, meron kaming mga tourist police unit na magagamit pa rin natin para magpatrolya. So I directed the DMFB commander to ipaayos uli namin, ipaayos yung aming mga mountain bikes na pwedeng gamitin natin. Because patrol, added visibility pa rin yan, magagamit ng ating mga tourist police unit dito sa Kamanaba. So sa akin, napaka-basic lang. What is important sa Safe NCRPO, ma-own dapat ng bawat pulis kung ano yung programa. Dahil kahit tayo implement ng isang programa, pag hindi nila sarilinin yung objective ng programa, baliwala yan. Dapat ma-own talaga ng bawat isang pulis na ito pala yung programa at ito yung gagawin namin for the Metro Manila. Dapat sir may sa puso ng bawat kapulisan natin kung Okay. ano yung kagandahan ng ating programa. Tsaka hindi, di po ba? Sabi ko nga dun sa previous guest natin last time, ang ating mga kapulisan ngayon ay bukuhan ulit ng edad. Noong mga unang panahon, they're only concerned about the safe and security that was long ago. Pero ngayon, ang concern, ang malasakit, ang pagmamahal, ang ibinibigay ng ating mga kapulisan sa ating mga kababayan na as if, sabi ko nga sa ating kay Colonel Earl the last time, nagsisilbi kayo Didi na parang ama ng taong bayan. Parang amang gumagabay sa kaligtasan, gayon din sa tungo sa magandang daan. Yan ngayon ang nakikita ko, naobserbahan ko sa serbisyo ng ating mga kapulisan. You are our heads. All of you, pati ang mga pulis natin sa baba,
nagsisilbi na silang ama ng bawat mga kababayan natin. Sabi nga, yung seguridad natin ay pinangangalagaan na. 'Di ba? Sabi mo nga kanina si Didi, parang no? Parang PIO? PIO. Hindi tayo magtataka, partner, pag din ng araw, diyan natin makikita si Didi. Hindi rin, 'di ba Didi, no? Sabi nga, pag galing kasi Didi sa puso ang pagsisilbi, hindi lamang yung pinagsisilbihan mo. Kasi pati yung mga kapulisan ay minamahal din. Kaya ika nga, inspirado ang bawat isa, Didi, to serve each and every one of us, the Filipino citizenry. Di ba, Didi? Yes po, yes ma'am. Totoo po. Dahil yun, nabanggit mo yan, partner, maiba naman tayo. Sasabihin pa si Didi. Sige. Sasabihin ko na naman kay Didi, lagi natin sinasabi, mensahe para sa tao. Siyempre, lagi din natin hihingan ng mensahe ang ating mga kapulisan, lalo na ang ating mga higher heads, sa ating mga kapulisan down to the lowest level. Pero hindi pa kita hinihingan ng mensahe, Didi. Babalik pa tayo pagkaraan ng ating station break. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Okay, muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod. Siyempre kasama pa rin natin ang District Director ng Northern Police District sa katauhan po ni soon to be Brigadier General, si Police Colonel Pons. Ang haba ng pangalan ni Didi. Tanungin natin baka may nickname si Sandali Didi. lang. Didi may Bicolano nga pala dyan. Nandyan nga pala yung anak ng kapatid ko sa Caloocan. Si hindi mo na, Police Staff Sergeant Jeffrey Gabita. Hindi mo na itatanong, partner, batang Caloocan, doon ako lumaki sa Paho eh. Oo. Okay, anyway, muli tayong nagbabalik, no? Andyan pa rin si Didi. Hindi pa natin we will still be Extended. on air until 1:10, pero bago ko hingan ng marami pang update si Didi, meron daw nais sabihin ang aking co-anchor. Hindi, kasi nabanggit mo nga, partner, pagdating sa mga personnel natin, no? Kaya sabi ko kay Didi kanina, maiba naman tayo. Pagdating sa mga personnel natin, gusto lang itanong kay Didi kung ano yung programa ng Northern Police District na may kinalaman naman sa moral and welfare ng ating mga personnel po dyan, sir. Oo Okay, nga. alinsunod na rin doon sa MKK Kowalski. Ito yung unang part, yung malasakit. Yung malasakit kasi dalawa yan, internally and externally. Yung internal portion yan, talagang pinapahalaga natin. Yung pinaka-importanting aspeto. Sabi ko nga, bago tayo magmalasakit sa ibang tao, sa ating komunidad, una dapat binibigyan nating malasakit yung atin mismong kapulisan. So dito, marami tayong programa na ini-implement. Sa akin kasi, ang pinaka-importante dito nga ini-implement natin, yung ma-develop yung ating partnership and accountability. Sabi ko nga, kayo yung ating squad weekly interactive meeting, lalo natin itong pinalakas para ma-develop talaga yung partnership and accountability. Dito kasi makikita mo, ano ba talaga yung moral ng mga tao. And second, sa trabaho kasi nila, hindi tayo pwedeng bilang ama nga ng Northern Police District, ito parati ang direktiba ko, hindi pwedeng tayo utos ng utos lang doon sa ating mga tauhan. Habang nag-uutos tayo, dapat tinitingnan din natin yung kanilang katayuan, yung kanilang moral and welfare. Dahil sabi ko nga, pag may problema ang isang pulis, may problema sa pamilya, may problema sa pera yan, ito yung mga bagay-bagay na naghihinder kung bakit di sila makapag-perform ng maayos. Alam nyo ba, dito sa Northern Police District, isa rin sa ini-emphasize ko yung ating personal finance management. Dahil actually nakakalungkot, based sa survey ko, dito sa Northern Police District, siguro hindi lang sa Northern ito, even sa iba, yung ibang kapulisan natin, medyo lubog pa rin talaga. Medyo may mga pagkakautang. Sabi ko nga sa kanila, and as long as ako yung district director nyo, dapat una nating maayos yung personal finance nila para wala silang iniisip. And of course, sa pagtatrabaho, hindi dapat nakaka-apekto yun eh. So yun, isa yun, personal finance management, dapat i-develop natin yung physical, meron tayong tuloy-tuloy. Nakakatuwa naman ako yung ating health service dito, tuloy-tuloy yung pagmomonitor ng ating kalusugan ng ating kapulisan. And of course, nating tandaan,
na nandiyan pa rin yung ating COVID. So dito, parating yan ang ini-emphasize natin. Sabi nga dyan, dapat kung healthy yung isip mo, dapat yung katawan mo healthy rin. And physically, psychologically, emotionally, dapat yung ating kapulisan ay ready. Doon natin pinopokus yung lahat na effort natin sa pagpapahalaga doon sa ating mga kapulisan dito sa Kamanaba. Yun. Sir, eto naman po, other side naman po pagdating sa mga personal po natin, sir. Gusto ko lang pong malaman po, sir, kung pagdating naman po, sir, nabanggit nyo rin po kanina yung sa tungkol naman po sa internal cleansing po sa ating organisasyon, no? Gusto ko lang, sir, itanong po kung meron po ba tayong personnel po dyan sa NPD na minomonitor o di po kaya ay nasampahan po natin ng kaso or naaresto para hindi po pamarisan ng iba pa nating mga iring personnel po dyan sa NPD. Actually, part din yun ng ating programa, no? Palakasin yung ating internal cleansing program. Pag-upo ko rito, meron tayong 5 personnel ng Valenzuela na na-involved doon sa pagkamatay ng isang PUPC. Agaran, tayo mismo ang nag-file ng case doon. And meron din tayong personnel na na-involved sa rape sa Valenzuela rin ito. Tayo mismo ang agaran nagpa-aresto para mapailan siya ng kaso. And of course, meron din tayong 9 na personnel na minomonitor natin dahil ito ay nasampaan din ng kaso ng illegal na droga ng PDEA mismo. So malakas yung ating koordinasyon and ito yung pinapalakas natin. Tayo, although tinitingnan natin yung welfare ng ating mga tauhan, sabi ko nga, part ng welfare yung binibigyan natin ng award, hindi lang award and even rewarded pag magandang ginawa. Pero pag may pagkakamali na ikakasira naman ng organisasyon, particularly ang NPD, ito hindi rin natin pinapalampas. Hindi natin pinapalampas ito para wag nang pamarisan at wag nang tularan pa ng ibang kapulisan natin. Okay. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na kahit sa isang pribadong individual o sa isang pangkaraniwang tao, no, kapag kinumusta mo yung kanyang welfare, kinumusta mo yung pamilya niya, yung ang lahat sa kanya, ay nakakaramdam ito ng malasakit. The same with the Philippine National Police, itong mga nangyayari ngayon na ang bawat personnel ay may malasakit ang bawat isa, lalo-lalo na higit from the highest ranking officer down to the low-ranking men ng PNP. Kaya dama nila. Kaya malayo-layo na or nandun na tayo sa halos 90% na gabay yung ating mga kapulisan. Di ba, Didi? Yes, ma'am. Actually, sa akin nga po, yung lahat na 35 substations ko, napuntahan ko na lahat yan. Anytime na napuntahan ko na yan. And pag pupunta ko doon, hindi para pagalitan yung mga pulis. Yun. Pag pupunta tayo doon, tinitingnan natin ano ang katayuan nila. Dahil alam mo, iba-ibang substation, iba-iba rin yung lugar. Si Lieutenant Christie, taga rito sa Caloocan yan. May substation na maliit, may substation na malaki, may substation na walang tulugan. So lahat ng ito, tinitingnan natin itong lahat na aspetong ito para makita natin na kung ano naman yung katayuan at yung moral and welfare ng mga tao sa baba. Hindi kasi pwede yung parati lang tayong pupunta doon, utos ng utos, tapos di mo pala, marami palang kakulangan. So dapat yung kakulangan, dapat ibigay muna natin sa kanila. Yung mga partner, magkamukha. Pero napakalaki ng Caloocan. During the time, Didi, magkakabukuhan ng edad. During the time of General Franco, when he was the district director of Northern Police District, I had the live program there. So siguro ang layo-layo na nung itsura ng NPD, no, yung time ni General Franco. Pero napakalaki talaga no. Way back na naman yan, partner. Hindi, kasi naalala ko, sabi kasi ni Didi, na bisita niya yung 35 na substations. Iba, Didi, no? Hindi, partner. Kinokontra ko ng partner ko. Doon sa pagsasalita ni Didi kasi kanina, naalala ko rin yung Didi namin sa APD, si Sir Asweta. Parehas sila ng wisdom sa ng vision pagdating sa mga personnel. Pare-pareho na. Hindi mo ba sila napansin? Amang-ama talaga, partner. Because it started, syempre, hindi lang galing... Hindi ko alam kung parehas taga Bicol lang. Hindi din galing sa puso, hindi din, mula, bawat puso nila, meron ng sariling malasakit sa bawat isa. Same with the CDDS, no? Yan yung tatak ni CDDS, malasakit. Isa pang nagkaka-inspire sa ating mga higher heads is the leadership of our Chief PNP. Di ba, Didi, no? Oo. Yes, ma'am. Lahat po siguro, parang chain reaction kasi yan dahil nakita natin, yun yung pinakita ng ating Chief PNP.
Hindi ko makakalimutan, Didi, yung isa sa bahagi ng speech ni Chief PNP, yung ang sarap daw sa pakiramdam, yung marinig mo na ang simbahan ay binabanggit ang ating kapulisan. O, di ba? Yes, ma'am. Totoo po yan. Ano Ano? kung yung puno yun yung bunga. Yes. Hindi. Ano sabi mo? Puno, yun ang bunga? Oo. Depende. Bakit? Ano na naman yan? Depende. Yung puno, kaya nga sabi nila, may mga nadi-disappoint kasi minsan yung nagiging bunga hindi nanggaling dun sa puno. Depende pa rin yan sa pinakikita nung pinakapuno down to the bunga. Tama, Didi? Yes, ma'am. Yung bunga nabato, partner. Nabato daw yung bunga. Anyway, this time, we only have about, pengi pa akong 5 minutes. 5 minutes na lang? Sige na, okay. Tuna lang sinasabi ni Gigi. Hindi, ako. This time, hihingan ko ng message si Didi, tulad ng binanggit ko kanina. Amin muna pong ipinapaabot on behalf of the LBKM Eastern Police District ang pasasalamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon para po kayo ay makadaupang palad. Ganyan din po, thank you rin sa inyong dalawang secretaries, si NUP Marlene Maranok and sa Sergeant Jen Beltran, SOCMED, personnel of the Office of the District Director. Higit sa lahat sa ating District Director ng Northern Police District, thank you po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na kayo ay makadaupang palad. So this time I will be asking for the message ng ating District Director para po sa ating mga kababayan from Northern, and at the same time para na rin po Didi sa ating mga kapulisan. Okay, unang-una, nagpapasalamat ako sa pagkakataon nito. Nagpapasalamat ako sa Lud ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan Radio Program, sa pagbibigay ng oras sa akin bilang District Director ng Northern Police District upang maipahayag kung ano yung mga ginagawa namin dito. Salamat din sa classmate ko ng District Director ng Eastern Police District, Police Colonel Welson Asueta, doon sa direct underclass ko na siyang ng programang ito, Police Colonel Ben Liner Capili, and of course, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, si Police Lieutenant Julius Christie, and of course, si Ma'am Flory Gabita na kababayan ko. Sa ngalan po ng more than 3,000 kapulisan ng Northern Police District, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. And sa mga kababayan ko naman dito sa Kamanaba, lagi po nating tandaan ng inyong Northern Police District ay laging handa to serve and protect kung ano man yung pangangailangan nyo. Muli po, nagpapasalamat po kami dahil lahat po na accomplishment ng Northern Police District, hindi naman ito magagawa namin kung hindi po sa pakikipagtulungan at kooperasyon at collaboration ng different stakeholders dito sa Kamanaba. Tuloy-tuloy lang po natin gawin kung ano yung mandato sa atin at lagi po nating tandaan, kayo po, bawat isa ay importante para makamta natin yung sinasabi nating tunay na peace and order dito sa Kamanaba. Muli po, sa lahat po nakikinig at nanonood ng programang ito, sa lahat ng kapulisan ng Northern Police District, maraming salamat po, mabuhay po tayo, and God bless us all po. Didi, papasalamat daw si Lieutenant Criste. Go ahead. Sabi ko nga, very well said. Idol na natin ngayon si Sir. Maraming salamat po, Sir, sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Sa amin po ang karangalan at tunay po kayong isang lingkod ng bayan. Pagpalain po kayo ng Diyos, Sir. Pagpalain po tayo ng maraming salamat, Ma'am Flory, and of course, same with me. Amin po ang karangalan na kayo ay nakadaupang palad. Again, God bless you, Didi. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Salamat. Okay, maraming salamat po. Inyo pong narinig ang tinig ng District Director ng Northern Police District sa katauhan po ni Police soon to be Brigadier General, Police Colonel Pons Rogelio ay Junior. kasi tinawag Partner, yung bati ko. Pons, si Didi, no? Sige. Babati mo na ako, partner. May utang ako dito eh. No. Batiin ko muna si Police Major Darius Agmaliw at saka nga pala si PD ng Antique, si Sir Mariano. Partner, batiin ko lang yung isa pa sa mga masisipag nating chief ng OIC ng SWAT sa Marikina, no?
kay Police Lieutenant Jeric De Los Santos. Ayan, mate, wala na ako utang. At syempre, yung SCAD's office namin, Station Community and Affairs Development Section. Hi sa inyo dyan. At sa aking dating substation, nagtatampo Concepcion 1 Police Substation. Okay, the action man is watching. Thank you very much, sir. Again, thank you very much kay Didi Nardon Police District, Police Colonel Pons Rogelio Ibasco Peñones Jr. At sa kanyang mga secretary, no? Napaka-accommodating ng dalawang secretary ni Didi. So this time, thank you very much sa technical, thank you very much sa ating engineers, kay Arnold, kay Jigger, at sa lahat po ng na nakipag-participate, sumama sa amin sa programang to. So muli po sa darating na Martes, inyo pong kami muling antabayanan. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli. Magandang tanghali, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Program